Hi guys, magandang araw. Alam nyo ba na may mga appliances kayo sa inyong mga bahay na kumukonsumo ng kuryente nang hindi nyo namamalayan kahit ito ay naka-off? Ang tawag dyan ay phantom power o bonfire energy. So sa pagkakataong ito, gusto kong pag-usapan natin kung paano tayo kuryente tips para tayo ay makatipid sa ating kuryente. Alam naman natin ngayon na napakamahal yung ating bayarin sa ating mga electric bills. So, importanteng malaman ninyo na may mga paraan para tayo ay makabawas sa ating kuryente. Ano ang phantom energy? Ito yung mga kuryenteng ginagamit ng ating mga appliances at electronic devices kahit na sila ay patay or naka-standby mode basta't ito ay mga nakasaksak sa ating mga outlets. Mayroon tayo mga ilang halimbawa ng mga appliances na nabilang doon sa tinatawag nating phantom energy. Number 1, itong mga coffee makers, itong microwaves, kung meron kayo sa inyong kabahayan. Alam nyo ba na ang kanyang timer o digital clock, kahit hindi niyo kinagamit, ay kumukonsumo ito ng kuryente. Pangalawa, yung mga cable box or inyong mga modem. Ito ay kumukonsumo din dahil sa kanyang mga electronics components. So kung ito ay naka-plug in sa inyong mga outlet, kahit yan ay naka-standby mode, ito ay kumukonsumo ng kuryente. Ganon din, yung ikatlo ay yung ating mga computers, desktop, laptops. Kapag iniwan ninyo sa inyong mga kabahayan na hindi ginagamit at ito ay naka-plug in, ito ay kumukonsumo din ng kuryente. Ika-apat, itong tinatawag nating mga game consoles katulad ng inyong PlayStations, mga Xbox Series. So, walang pinagkaiba yan sa mga computers na naka-plug in doon sa inyong outlet. Kapag iniwan ninyo na ito ay naka-standby mode, sigurado ito ay kukonsumo ng kuryente. So, dahil sa mga nabanggit na yon ng mga appliances na sama-samang kumukonsumo ng kuryente, imagine, ito ay magbibigay ng pagtaas ng demand. So, kung maraming mga kabahayan na may mga appliances na kumukonsumo ng phantom energy at ito ay sabay-sabay, magiging malaki sa kabuuan ang demand para sa ating kuryente. So dahil mataas ang demand sa ating kuryente, ang ating mga power plant ay magsusumikap na matugunan yung pagtaas na iyon ng demand ng kuryente. So kailangan nila mag-operate ng mas matagal, ng mas mataas na antas para lamang sa mga standby power na nagiging sanhi ng pagkasayang ng ating energy. Alam nyo rin ba na mayroon itong epekto sa ating kapaligiran? Dahil sa pagtaas ng produksyon ng kuryente, lalo na kung ginagamit ng mga planta ay yung tinatawag na fossil fuel, tumataas din ang tinatawag nating greenhouse gas emission na nakakasira sa ating kapaligiran. So guys, mayroon tayong mga isinasuggest na pamamaraan para maiwasan ang phantom energy sa inyong mga kabahayan. Una, tanggalin ninyo sa saksakan ang anumang appliances or mga electronic gadgets na matagal nang hindi ginagamit or naka-standby lang. So guys, sa mga nabanggit natin, ang challenge ko ay subukan ninyong i-unplug yung inyong mga appliances, then observe. Ito ay masasabi kong maliit na hakbang, ngunit may malaking epekto sa pagkabawas ng inyong electric bill. So,
Yan ang ating kuryente tips sa araw na ito. At kung ito ay nagustuhan ninyo, guys, please like, share, and subscribe na rin sa aking channel.